gusto dito ni Pablo, maintindihan natin na balanse ang pamumuhay ng Kristiyano. Gumagawa ka ng mabuti sa loob ng simbahan, sa mga kapatiran, ganoon din sa labas. Gumagawa ka ng mabuti sa labas, ganoon din lalo na siyempre sa ating pong bahay ng mananampalataya. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Okay, so Mark Paul, meron kang comment dito bago natin sabihin kung ano yung prinsipyo sa likod ng mga good behavior na nandito ni Pablo. Opo, May no, comment sabi ka dyan? Pastor, yung unang phrase, Pastor, napakaganda, no? Ang sabi diyan, yung sa verse 6, Pastor, ito yung sa verse 6. Pero yung sa verse 7, ang gusto kong pagbigyan natin ng pansin, yung sinabi niya, do not be deceived, God is not mocked. No, kumbaga, Pastor, sinasabi niya na hindi nagbibiro ang Diyos, hindi niya sinasabi yun, tapos para lang sa wala. At sabi pa niya, whatever a man sows, that will be also the harvest or the reap. Ibig sabihin, Pastor, talagang kahit anong actions natin, Pastor, na ginagawa, no, sa ating mga sarili, sa kapwa natin tao, talagang bawat Pastor, may consequences. No? Ang sabi diyan, for those who are hesitant to share in all good things with those who teach them, Paul reminded them of God's principle of sowing and reaping. So dito, Pastor, para maintindihan ng maraming mga tao sa Galatia, ginamit dito ni Paul yung larawan ng pagtatanim at pag-aani. Para mas umaunawa nila, Pastor, pagka nagtanim ka ng mangga aanihin mo sigurado. Pagka nagtanim ka ng upo, ang upo sigurado ang aanihin mo. Hindi po pwedeng ampalaya, no? Kaya ganun ang gusto niyang makita sa atin. Ang Diyos daw hindi niya binibiro yung kanya mga sinasabi. Kung ano yung sinasabi niya sa inyo, yun talaga yung mga mangyayari. At sabi pa diyan, to regard sharing in all good things with him who teaches as a waste is a mock to God. So yun po yun, mga kapatid. Dito sabi pa diyan, it is selfishness that mocks God, generosity towards those who give to him. Kung titingnan pa natin diyan, sabi diyan, Paul points is that God's people should not share in all good things with him who teaches because it is good for the teacher. They should do it because it is good for the one who is taught in shares. And the principle of reaping and sowing demonstrate this. So, ibig sabihin, hindi, Pastor, dahil maganda lang siyang tignan at maganda siyang gawin, no? Kung hindi, ito talaga, yung dapat nagiging nagiging buhay natin sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. At titignan pa natin yung, Pastor, especially pa daw, no? Anong version, Pastor, yung binanggit yung especially? Yung huling-huli, verse 10. Yan, verse 10, no? Basahin ko po sa Tagalog. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsipaggawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa sangbahayan sa pananampalataya. Gusto sabihin dito ni Pablo, may dalawang grupo ng tao na pwede tayong paggawan ng mabuti. No? Una sa lahat, at yung pangalawa, lalo na daw, yung nasa loob ng bahay ng pananampalataya. Yes. Sabihin, Pastor, hindi lamang tayo mabait sa mga nasa labas, mabait din tayo sa mga kapatiran. At hindi rin naman tayo mabait lang sa labas, dapat mabait din tayo sa mga kasama natin sa church. Ganun daw, Pastor, dalawa lagi. Hindi po pwedeng iisa lang. Marami din kasi, Pastor, opo, napakabait, nagbibigay ng ganito sa mga charity, nagbibigay ng ganito sa mga relief goods, kung ano-ano pa. Pero sa loob ng church, Pastor, kilala bilang hindi nagbabate, hindi mo malapitan. So may mga ganun, no? At meron din mga baliktad, Pastor. Sa loob ng church, apakabuti. Talagang yung barong, Pastor, wala kang makikitang lukot. Tapos talagang, kumbaga, ino-honor siya. Pagdating niya, paalisin pa yung nasa harapan na upuan at dun siya pauupuin. Ganun siya ka-importante dahil kumbaga, napakaganda ng kanyang ginagawa sa loob ng church. Pero sa labas, Pastor, grabe, ang tingin sa mga tao, lahat mark of the beast, lahat 666 dahil Sunday nagtisimba. So, may mga ganung klase ng no?
Kaya kung titignan natin, gusto dito ni Pablo, maintindihan natin na balanse ang pamumuhay ng Kristiyano. Gumagawa ka ng mabuti sa loob ng simbahan, sa mga kapatiran, ganoon din sa labas. Gumagawa ka ng mabuti sa labas, ganoon din lalo na, syempre, sa ating pong bahay ng mananampalataya.